Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's Spaghetti! Yan! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie! Defend yourself. Tanggap ko naman. Oh my God! Oh my God! Alam mong sumayaw. Alam mong gumalaw. Ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning. Pinas ang oras, alas 3:06 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi.
Pag-withdraw ng OVP at DepEd ng cash sa Land Bank, tinawag na unusual sa ika-10 araw ng impeachment trial ni VP Sara. Balitang Prompty. PNP may lead na sa nag-iwan ng pampasabog sa nakalipas na SONA. Balitang Prompty. Delicious info sa kahinahinalang infrastructure project sa Taguig, siniguro ni Senador Lacson. Balitang Prompty. Senador Pia Cayetano nahaharap sa ethics complaint dahil sa ipinost na edited video kaugnay ng impeachment. Balitang Prompty. Senador Amy Marcos pinatulan ng Malacanang sa kanyang impact remarks. Balitang Prompty. Pananakit ng 2 estudyante sa isang guro sa Davao de Oro, iniimbestigahan na ng DepEd. Balitang Prompty. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Prompty. Dalawang testigo ang iniharap ng prosekusyon para sa ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y para simula ng pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa maling paggamit ng 612.5 milyong confidential funds ni Vice President Sara sa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa pagharap ni na dating Land Bank Branch Managers Violeta Constantino at Nenito Camposano, inilarawan nila bilang hindi karaniwan o unusual ang malalaking cash withdrawals, ngunit walaan niya silang nakita noon na dahilan upang ituring itong kahina-hinalang transaksyon o suspicious. Kwento ni Constantino, 4 na cheque na tig 125 milyong piso o kabuang 500 milyon. O sa Tagalog ho nung iba ay kalahating bilyon ang na-encash ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Habang sinabi naman ni Camposano na ang DepEd naman sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang nag-withdraw ng 3 cheque na tiga 37.5 milyong piso o may kabuuan na 112.5 million pesos na anyay hindi rin pangkaraniwan. Sa susunod na linggo, inaasahan po na ihaharap naman ng prosekusyon ang 2 opisyal ng Commission on Audit bilang mga testigo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, idinetalye ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano ang proseso ng magkakahiwalay na pag-encash ng Department of Education ng 37.5 milyong pisong cheque noong 2023 na may kabuuang 112.5 million pesos. Sa kanyang pagharap sa impeachment court bilang witness sa prosekusyon, sinabi po ni Camposano na mismong si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang kumukuha ng cash matapos na mag-abiso sa bangko. Paliwanag niya, inilalagay ang pera sa dalang mga bag at dumiretso si Fajarda palabas sa fire exit o backdoor ng bangko pagkatapos ng transaksyon. Sa cross-examination, sumang-ayon si Camposano sa tanong ni Attorney Michael Powa na ginamit ni Fajarda ang fire exit dahil nakadikit ito sa DepEd compound at mas ligtas itong daanan. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Pilipinas ang oras alas 3:11 ng umaga. Balita sa Cordillera, 2 akusadong drugs personalities hinatulan po ng pagkakabilanggo ng habang buhay dyan po sa Baguio City. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzalez. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ng hukuman sa Baguio City ang 2 drug personalities dahil sa paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napatunayang nagkasala ng walang pag-aalinlangan ng Baguio City Real Trial Court Branch 61
ang mga akusado dahil sa illegal na pagbenta ng illegal na droga at hinatulang mabilang ng habang buhay at inatasang magbayad ng tig-1 milyong pisos na multa. Ang conviction ay bunga ng matagumpay na bypass operation na pinagsanib na operatiba ng PIDEA Region 3, PIDEA Cordillera at ang Baguio City Police Office Station 8 noong April 26, 2023 sa Camp 7, Baguio City. Humantong ang operasyon sa pagkakaaresto sa 2 akusado at pagkakakumpiska ng 57 kilo ng tuyong marijuana na nagkakalagaan ng 6.7 milyong piso. Nagpamalas ng pasasalamat ang PIDEA sa Department of Justice dahil sa kanilang kolaborasyon at ugnayan na nakatulong sa tagumpay na prosecution ng naturang drug case. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Standby lang kay Freddy. Samantala kahapon, agad po na uminit ang simula ng ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kontrahan ng prosekusyon at depensa. Sumiklab ang tensyon ng igiit ni Representative Laila De Lima sa kanilang opening statement na hindi dahil confidential funds ang pondo ay ligtas na ang mga opisyal sa pagsusuri at accountability o maaari nang mag-imbento ng dokumento o ibulsa ang pera ng bayan. Pinalaga naman ito ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa, at sinabing naglalaman na umano ng konklusyon ang mga pahayag ng mambabatas. Dahil dito isinita ni Presiding Officer Chis Escudero si De Lima, pinatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na agad ang kanyang speech. Tinalakay naman kahapon sa paglilitis ang Article 1 o ang tungkol sa misuse o maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente kung saan ay iniharap ang 2 dating land bank managers bilang testigo o witness ng prosekusyon. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo dyan sa Pangasinan. Halos 200 na newly promoted PNP personnel na may ranggong patrolman hanggang sa police major sa buong Region 1 ay nanumpa na daw po kahapon. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Kahapon ay sabay-sabay na isinagawa ang outtaking, donning at pinning of ranks sa mga newly promoted second-level uniform personnel mula Police Corporal hanggang Police Major sa ilalim ng first cycle calendar year 2026 regular promotion program. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., Regional Director Police Regional Office 1 ang simultaneous outtaking, donning and pinning of ranks sa mga newly promoted second-level uniform personnel na isinagawa sa Pro 1 Grandstand Camp Police Brigadier General Oscar M. Florendo, Barangay Parian, City of San Fernando, La Union. Ang kabuang 196 personnel na mga na-promote ay binubuo ng 51 police captain, 2 police major, 4 na police lieutenant, 2 police captain, 2 police executive master sergeant, 2 police lieutenant, 9 na police senior master sergeant, 2 police chief master sergeants, 36 na police staff sergeants, 2 police master sergeants, 34 police corporals, 2 police staff sergeants, at 6 na pong patrolman, 2 police corporals. At sa mensahe ni Police Brigadier General Badua, kanyang binigyang diin na ang bagong ranggong inyong isusuot ay simbolo ng tiwala at kumpiyansang ibinigay sa inyo ng ating organisasyon. Anya, it is the PNP's way of saying, nagtitiwala kami sa kakayahan ninyo. Alam naming mas marami pa kayong maiaambag at maitutulong para mas mapaganda ang serbisyo natin. Congratulations to all the newly promoted personnel. Mabuhay ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Ariserte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, may sinusundan ng lead ang Philippine National Police sa pagkakakilanlan ng mga taong nasa likod ng pagtatanim ng improvised explosive device o IED
sa harap ng Department of Justice, malapit at yung isa'y malapit po sa Senado noong July 27. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang investigasyon at posibleng makapagsampa na sila ng kaso sa lalo't madaling panahon. Matatanda ang sumabog ang isang IED malapit sa DOJ sa Maynila, habang ang isang bomba naman ay natagpuan malapit sa Senate Complex sa Pasay ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala namang naiulat na nasugatan sa naturang mga insidente. Balitang Prompty. Samantala, bumuelta naman si Senador Panfilo Lacson matapos tawagin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay ng mga ghost projects sa Taguig. Sa kanyang ex-post, sinabi po ni Lacson na ang akusasyong malicious ay naging delicious. Habang mas marami pang detalyean niya ang lalabas sa oras na imbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Hinikayat din niya ang publiko na panoorin ang pagdinig ng komite upang malaman ang katotohanan sa 5 kaso ng mga proyekto sa Taguig na isinumitin niya sa Ombudsman. Sabi ng Senadora, abot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga proyektong kanilang sinuri sa Taguig mula 2020 hanggang 2025. Maaarian niyang maging batayan ang mga isinumiting dokumento sa pagsasampa naman ng kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras. Alas 3:19 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang Central Luzon. Standby Dani. 2 bagong patient transport vehicle ipinagkaloob po sa Bataan. Ibalita mo yan. RH37 Dani Kumilang. Mas lalo pang pinapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Bataan matapos makatanggap ang pamalang palalawigan ng 2 bagong patient transport vehicle mula ito sa Philippine Charity Sweepstake Office PCSO sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program. Personal na tinanggap ni Bataan Governor Jose Enrique Garcia III ang mga sasakyan na ipinagkaloob sa lalawigan bilang bahagi ito ng patuloy na suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapabuti ng serbisyong medikal sa mga komunidad. Ayon kay Governor Garcia, malaking tulong ang mga bagong ambulansya sa mas mabilis na pagresponde at paghatid ng serbisyong medikal lalo na sa mga bataenyong naninirahan sa malalayo at mahirap na marating na lugar ng lalawigan. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang mosyon detained Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Henergito, maaga pang naturang mosyon dahil kailangan munang magkaroon ng pagdinig bago makapagpiyansa o bago mapagpasyahan kung maaari siyang makapagpiyansa. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na ang Sandigan Bayan lamang ang may kapangyarihan na magpasya kung papayagan na dumalo sina Estrada at Senador Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang Prompty. Kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maituturing na political prisoner sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos na sabihin ni Cayetano sa kanyang kontrasona na umiiral ang selective justice sa ating bansa at dapat ay payagan ng 2 senador na makapagpiyansa. Ayon kay Castro, personal na paniniwala lamang ito ni Cayetano at hindi nangangahulugan na ganoon din ang pananaw ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng Palace official na nasa korte ang pagpapasya kung dapat o hindi napayagan na makapagpiyansa ang mga akusado batay sa mga ebidensyang ipipresenta sa kanila sa kanilang mga kaso. Dagdag pa ni Castro, kung naniniwala si Cayetano na may political motivation ang mga kaso, maaari naman itong tumayong abogado ni Estrada at Marcoleta para mapatunayan ang kanyang mga alegasyon sa korte. Balitang Prompty.
Pilipinas ang oras, alas 3:22 na po ng umaga. Puntahan natin si Rex dyan sa Negros Island Region. Dalawang minor na biktima umano ng online sexual abuse ang naligtas sa lungsod po ng Bacolod. Ibalita mo yan, RH46 Rex Cantong. Na-rescue ng Women and Children's Protection Center National Headquarters at Women and Children Protection Desk ng Bacolod City Police Office ang dalawang mga minor de edad na sa lungsod ng Bacolod na pawang umano'y biktima ng online sexual abuse at exploitation. Ayon kay Police Captain Maria Liberty Injape, pinuno ng Women and Children Protection Desk ng Bacolod City Police Office, pawang mga babae ang biktima na 13 years old at 14 years old at residente ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Injape na sa kustodiya ng social worker ang mga minor de edad na mga biktima at patuloy ang case management kasunod ng ipinatupad na rescue operations sa pagitan ng referral ng mga otoridad. Ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC, isang seryosong krimen na gumagamit o na ginagamit ng ang internet, mga cellphone, social media at iba pa sa ilalim ng Republic Act number 11930 o ang anti-OSAIC at anti-SISAIM. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Rex Cantong. Standby lang kay Jocelyn Make. Inireklamo ng Tindig Pilipinas si Senador Pia Cayetano sa Senate Ethics Committee na pinamumunuan naman ni Senate Majority Leader Vicente Soto III. May kaugnayan ng reklamo sa umano'y pagpo-post ng senadora ng inedit na video ng debate ni na Congressman Chel Jokno at Senador Alan Peter Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, nagbigay ng maling impresyon ang spliced video na tila pinalalabas na nagbabaka sakali lamang ang prosekusyon at wala naman talagang ebidensya laban kay VP Sara. Giit ng complainant, hindi isinama sa video ang paliwanag ni Jokno tungkol sa tinatawag na fishing expedition, kaya nagmistulang humihingi ng bank records, tax records at iba pang dokumento ang prosekusyon ng walang batayan. Giit ng grupo, ang pag-e-edit at pagpapakalat ng naturang video ay maaaring makasira sa tiwala ng publiko sa pagiging patas ng Senado bilang impeachment court. Bukod sa Tindig Pilipinas, kabilang din po sa mga nagreklamo ang iba't ibang women's right advocates tulad ng Every Woman, gayon din ng ilang akademiko at civil society group. Balitang Prompty. Yan ho ang sinasabi natin na kadalasan sa mga video, kung minsan ho mas maigi na tayo ho ay nanunood nung impeachment trial kaysa ho sa tayo ay umaasa lamang doon sa mga video na nakikita natin na isinishare sa social media kung saan ay nakat na. Bakit kanyo? Kasi kapag po nakat na, hindi natin alam kung yung video ay kabuuan ho nung sinabi. Maaaring sa prosekusyon, maaaring sa depensa, pero hindi natin alam kung edited na. Kapag ko hindi natin napanood yung kabuuan ng isang video at tayo'y umasa lamang doon sa mga edited o splice, nagkakaroon po ng misinformation. At kung minsan, naglilid ito sa fake news. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. It takes one to know one. Sagot ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa pasaring ni Senador Amy Marcos sa kanyang video kung saan ay nabanggit ang salitang impacta. Sa naturang video, binanggit po ang acronym na ICC na hindi lang umano tumutukoy o nangangahulugan sa International Criminal Court. Ngunit pwede ring maging impactang clay. Ngunit hindi na itinuloy ang salita.
Tugon naman ni Castro, hindi siya sanay na gumamit ng mga salitang nang iinsulto o ad hominem laban sa kapwa. Dagdag pa dito, hindi niya inaagaw ang korona ng bansag na impakta at walaan niya siya sa kalingkingan ni Senador Amy at ng kanyang grupo para gamitin ang naturang bansag. Balitang Profi. Ang sabi ho, sa kanya na ang korona. Yan ang sinabi po ni Yussi Claire. Samantala, puntahan naman natin balita sa Western Visayas. Barangay Chairman sa Alimodjan, Iloilo. Naaresto po matapos na makuhanan ng hindi lisensyadong baril. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. Arestadong barangay chairman na kinilalang si Dodgy Aliesa ng barangay Bulod sa bayan ng Alimudjan matapos makuhanan ng hindi lisensyadong baril. Ayon kay Police Captain John Paul Hernandez, officer in charge ng 601st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 6 na nakabase sa nasabing bayan, nag-apply sila ng search warrant laban sa barangay chairman matapos makatanggap ng mga reklamo na parating nagpapapatok ng baril si Aliesa. Nagtagal ng 1 buwan ang monitoring sa suspect hanggang lumabas ang search warrant. Na-recover kay Aliesa ang isang caliber 45, 3 magazine na loaded ng 7 bala at 12 pang bala na nasa loob ng isang pouch. Sinabi ni Captain Hernandez na naniniwala si Aliesa na politika umano ang motibo ng nagreklamo sa kanya dahil malapit na ang eleksyon. Pinaliwanag ng barangay chairman na nagpoproseso na siya ng kanyang mga papeles para kumuha ng lisensya ayon sa pulis. Ang nasabing operasyon ayon kay Captain Hernandez ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 kontra sa mga loose firearm. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Profi. Maraming salamat, Jo. Samantala, standby lang kay Jane. Viral naman ngayon sa social media ang video ni Vice President Sara Duterte na tila walang alam tungkol sa Pax Silica. Sa video sa The Hague, Netherlands, hindi nagkomento si VP Sara tungkol sa planong Pax Silica Artificial Intelligence Hub sa New Clark City. Nakikita din na tila nagulat pa ang Vice Presidente at ilang beses na pinaulit-ulit ang salita na kanya pang natawag na Faxili. Matapos itong ulitin at linawin ang tawag, sinabi po ni VP Sara na wala siyang masasabi sa naturang issue. Balitang Profi. Sa kaugnay na balita, eksena naman ng Kamara para imbestigahan ang mga kasunduan kaugnay ng Pax Silica. Inihain ni Caloocan City Representative Edgar Erice kasama sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at iba pang mambabatas ang isang resolusyon para imbestigahan ang Pax Silica Agreement at ang implementasyon nito sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Kabilang din ang data governance, proteksyon sa kalikasan at ekonomiya at kung dapat o sapat ba ang mga kasalukuyang batas para sa pamamahala ng artificial intelligence, strategic digital infra at partisipasyon ng mga dayuhan sa mga kritikal na industriya. Nilinaw ni Erice, hindi layunin ng kanilang resolusyon na itaboy ang mga negosyante pero dapat ding matiyak na ang anumang proyekto ay may national significance at uusad ng may transparency, accountability at safeguards para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Erice, ang Kongreso ay mayroong oversight power para masiguro na ang mga investment para sa pangmatagalang pambansang interes. Ang Pax Silica ay industrial hub na planong itayo sa New Clark City. Balitang Profi. Pilipinas ang oras, alas 3:31 na po ng umaga. Puntahan na natin balita sa Eastern Visayas. 274 na pulis sa rehiyon na promote na daw po sa kanilang ranggo. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay.
Nagsagawa ang Police Regional Office 8 ng sabayang o sa taking, donning at pinning a rank ceremony para sa mga bagong na-promote na pulis sa Camp Leon, Palolete. Pinangunahan ni PRO8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy ang seremonya. Dinaluhan ng kabuang 274 na bagong na-promote na mga pulis. Kabilang dito ang 38 Police Commission Officers at 236 na pulis ng Commission Officers na nitaas ang ranggo sa ilalim ng First Cycle Calendar Year 2026 Regular Promotion Program. Sa mensahe ni General Kapoy ng promosyon, hindi lamang pagkilala sa sipag at dedikasyon ng bawat pulis, kundi kaagibat din nito ang mas malaking pananagutan sa publiko. Binigyan din niya ang bagong ranggo ay sumisimbolo ng higit na integridad, disiplina at profesionalismo sa pagpatupad ng tungkulin. Ayon kay General Kapoy, layunin ng programa na kilalanin ang kahusayan ng kanilang mga tauhan at higit pang palakasin ang serbisyo ng Philippine National Police para sa mas ligtas at maayos na Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Jimmy Angay-Angay. Standby lang kay Jane. Hinikayat naman ng Malacanang ang mga power distributor na paghusayin pa ang kanilang operasyon upang hindi na maipasa sa mga consumer ang system loss sa kanilang bayarin sa kuryente. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, wala pang plano ang gobyerno na magbigay ng subsidy o ayuda sa mga power utility. Gate niya, ang nais po ng Pangulo ay mabawasan ang pagkalugi ng mga power distributors sa pamamagitan ng mas maayos na pagpaplano at pagpigil sa pagnanakaw ng kuryente sa halip na ipasa ang gastos sa mga nagbabayad ng tama. Nabatid mula kay Energy Secretary Sharon Garin na maaaring bumaba ng 5 hanggang 15% ang singil sa kuryente kapag tuluyang naalis ang system loss charge. Balitang Prompty. Kasi ho ang binabanggit nung ilan po sa mga may kinalaman o opisyales dyan sa issue po ng at saka mga stakeholders sa issue ng system loss charge, hindi po pwede na hindi babayaran yung system loss. Kaya lang ang sabi ng Pangulo ay tanggalin po yung system loss charge sa mga consumer. So ang sinasabi ho ng ilan sa mga stakeholder, kung tatanggalin yan sa consumer o sa publiko, yung paniningil po ng system loss, so sino na ang magbabayad? So isa po sa mga nagiging options ay ang gobyerno daw. Kumbaga ay parang bibigyan ng ayuda ang mga power utilities ng pamahalaan. Kaya lang ang sinasabi nga po dito ni Palace Press Officer Claire Castro ay wala pa ho. Hindi pa po pwede at hindi pa napapag-usapan yung ayuda o subsidy para po sa mga power utility. At sa halip, ang binabanggit at pinupunto ho ng Pangulo, sa halip na magkaroon ng ganyang mga ayuda, bakit hindi paggandahin ang serbisyo, ayusin ang serbisyo ng mga power distributor para naiiwasan itong tinatawag na system loss. Na ang sabi ho kasi naman ng isang opisyal o ng opisyal po ng ERC, naturalesa lang ho yung pagkakaroon ng system loss from the moment na gumapang ho ang enerhiya do sa kable ay nagkakaroon na ho ng system loss. Batay daw po yan sa physics. Pero ang iba pong tinutukoy pa na system loss na hindi po siguro masyado pang na-emphasize, itong mga katulad ho ng mga nagnanakaw ng kuryente o yung naggagawa ho ng jumper. Mamaya meron tayong balita dyan na example. Sige, balita ko na nga ho sa inyo, yung nahuli dyan sa may GMA Cavite, kung saan nga ho meron pong nakasuhan. Ito pala, nasa kasunod na. Ito po, 3 lalaki ang naaresto matapos na mahuling iligal na nakikialam at binabago ang metro ng kuryente sa General Emilio Aguinaldo, GMA Cavite. Sa report ng CIDG, nadaki po ang mga suspect sa Barangay Kabulusan matapos po na magreklamo ang Meralco. Lumabas sa investigasyon na iniaalok ng grupo ang mga sa mga residente
na gagalawin o babaguhin po ang kanilang metro ng kuryente para daw po lumiit ang kanilang buwanang bayarin kapalit ng 15,000 pesos. So kahit kumukonsumo ka, mura yung babayaran mo. Isa sa mga suspect ng nagsilbing electrician na gumagawa po ng pakikialam sa metro habang ang dalawa naman ay negosyador at driver. Nasamsam po sa operasyon ang resistor device at iba pang gamit sa illegal na aktibidad. Kinasuhan na po ang tatlo sa paglabag sa RA 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act. Babala po ng CIDG para naman sa publiko huwag daw pong gagawin ng ganito pong illegal na gawain. Dahil daw po ang pakikialam o pagbabago po sa metro ng kuryente ay maaari daw pong makapagdulot ng short circuit na pwede namang magdulot din ng sunog. Balitang Prompty. Ngayon, katulad nun. So, sa pamamagitan po ng mga ganyang pandaraya, nagkakaroon din po ng system loss. Pilipinas ang oras alas 3:38. Puntahan natin ang report mula kay RH34 Jane Galit Bantayan. Balita ho sa Northern Samar. 803rd Infantry Peace Brigade may dagdag na puwersa mula sa unit ng Light Deployable Battery Artillery Regiment Philippine Army na makatutulong daw po sa paglulunsad ng mga operasyon sa mga lugar sa Northern Samar. Go ahead, RH34 Jane. Sinalubong ng 803rd Infantry Peacemaker Brigade na pinamumunuan ni Brigadier General Carmelito Pangatungan ang dagdag na pwersa na dumating sa nasabing unit. Ang mga kasapi ng Light Deployable Battery Artillery Regiment Philippine Army. Itong karagdagang pwersa ay dumating sa headquarters ng 803rd Infantry Brigade Camp Agustin Sumuroy, Catarman, Northern Samar. Ang pagdating ng Light Deployable Battery ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan ng buong lalawigan ng Northern Samar. Magiging katuwang ito ng 803rd Infantry Brigade sa pagsasagawa ng operasyon sa mga areas ng Northern Samar. Binigyan din ni Brigadier General Pangatungan ang kahalaga ng pagkakaisa, koordinasyon at interoperability ng iba't ibang unit ng Philippine Army sa pagpapatibay ng kampanya laban sa mga natitira pang banta sa kapayapaan at seguridad. Aniya, ang pagdating ng Light Deployable Battery ay higit pang magpapalakas ngayon sa kakayahan ng mga kasundaluhan na tumugon sa anumang hamon at suportahan ang mga inisyatibong naglalayong makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran ng buong lalawigan ng Northern Samar. Ipinahayag din ng Brigade Commander ang kanyang pagtitiwala ng pagsasanib pwersa ng 803rd Infantry Pacemaker Brigade at Light Deployable Battery ay higit pang magpapatatag ngayon sa kakayahan ng Philippine Army na mapangalagaan ng mamamayan at suportahan ang mga programa ng pamahalaan tungo sa isang ligtas, mapayapa at maunlad na lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6, 5.6 na lindol ang humalig Quezon kagabi ho. Alas 10:11 ng gabi. Ayon sa Feebox Tectonic, ang original lindol at may alalim na 10 kilometro. Naramdaman ng intensity 3 sa Quezon City. Naitala naman ang instrumental intensities na intensity 3 sa Jose Panganiban at Mercedes sa Camarines Norte. Ginayangan at Infanta sa Quezon. Gayon din ay intensity 2 sa Ragay, Iriga City, Pili at Sipocot. Gayon din sa Saganay o sa Sagnay sa Camarines Sur. Sabi po ng Feebox, asahan ng aftershock sa naturang pagyanig. Maging dito ho sa Pasay, sa Las Piñas, sa Maynila, naramdaman ho yung lindol na ang ugat ho o yung origin ay dyan ho sa may Humalig, Quezon. Balitang Prompty. Alas 3:41 na po ng umaga.
Tiniyak naman ng Department of Education na magsasagawa sila ng patas na masusing investigasyon sa viral na insidente ng pananakit ng 2 estudyante sa isang guro sa Maco, Davao de Oro. Batay sa report, nagsimula ang insidente matapos na sawayin ng guro ang isang estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw na ipinagbabawal sa kanilang paaralan. Nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa pagtulungan ng magkapatid na estudyante ang guro. Nagtamo po ng pinsala ang guro at nagsampa na ng reklamo sa pulisya habang nasa pangangalaga naman ngayon ng Social Welfare Office ang 2 estudyante. Giniit ng Department of Education na patuloy nitong puprotektahan ang kapakanan ng mga guro at titiyakin na may pananagutan ng mga sangkot sa insidente. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:42. Dapat nang ilabas ng Commission on Higher Education o CHED ang resulta daw po ng iniutos na investigasyon ng Malacanang noong buwan ng Mayo sa administrasyon ni Mindanao State University System President Attorney Paisalin Tago. Yan ay matapos na madagdagan na naman ang kontrobersiya sa loob po ng nasabing State University sa kumakalata na impormasyon sa social media post ng official Facebook page ng MSU Main Campus Community. Inakusahan po si MSU Executive Vice President Dr. Abdul Sader Maruhom Ayo na umano'y sangkot sa diploma mill scandal. Binabayaran din umano ang mga thesis ng mga kumukuha ng master's degree upang makapasa ang mga estudyante. Deleted na po ngayon ang mga negatibong social media post laban kay Dr. Ayo at hinamon din ng MSU Institute for Peace and Development ang mga nag-aakusa na patunayan sa tamang forum ang mga bintang laban kay Dr. Ayo. Mula sa dating college dean sa Sharia Law, na-promote po si Dr. Ayo bilang MSU Executive Vice President nang mapuesto bilang MSU System President si Attorney Paisalin Tago noong 1 taon. Matatandang nasa kanyang press briefing sa Palasyo noong May 18, kinumpirma po ni Pala spokesperson Attorney Claire Castro na inatasan na ng Malacanang si CHED Chairperson Shirley Agrupis na imbestigahan ang ginagawang pagpapatakbo ni Tago sa MSU batay sa mga reklamo ng mga estudyante, ilang faculty members at mga kawani ng universidad. Sinasabing nakuha ni Tago ang posisyon dahil daw po sa endorsement naman ng kanyang pinsan na si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na kilalang malapit din po sa Pangulo. Balitang Prompty. Alas 3:44 na po ng umaga, puntahan na natin balita naman sa Davao pa rin. High value target arestado naman sa buy-bust operation sa Davao City. Higit 200,000 pisong halaga ng shabu at baril ang nasamsama. Ibalita mo yan, RH. At Action Radio reporter Jun Suter. Kalabuso sa kulungan ng isang itinuturing na high-value target matapos masakote sa ikinasang buy-bust operation ng Davao City Police Office o DCPO sa Barangay Maa, Davao City. Ayon sa DCPO, isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Police Station 16 sa pangunan ni Police Major Philip Dave Odin, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-11 sa Purok 42 Midland. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 35 gramos ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 238,000, gayon din ang isang kalibre 38 revolver. Pinuri naman ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon Madria ang mga operatibang nagsagawa ng buy-bust operation at punong iginiit ang pagpapatuloy ng intelligence drive-in operation laban sa iligal na droga at iba pang kriminalidad upang mapanatili ang kaligtasan sa Davao City. Kasalukuyan nasa kustodiya ng kapulisan ng suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Ulat panahon naman tayo, asahan po ang mga pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon dahil pa rin sa umiiral na low pressure area o LPA. Ayon sa DOST, pag-asa huling namataan ng LPA sa paligid po ng Bao Camarines Sur, ngunit mababa ang tsansa na ito'y mabuo bilang bagyo.
Gayunman, posible ang maulan na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon. O maulap daw po na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region, gayon din po sa Mimaropa. Nagbabala din ng pag-asa ng posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy naman na nakaapekto ang easterlies o mainit na hangin mula sa karagatan sa Pasipiko sa Luzon. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Comelec. Standby kay Tina. Suspension daw po ng pasok at trabaho sa November 3. Ihihirit naman ang Comelec kay PBBM. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Hihilingin ang Commission on Election o COMELEC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng suspensyon ng pasok sa lahat ng antas sa mga paaralan at sa mga tanggapan sa darating na November 3, 2026. Layunin ng nasabing hakbang na masiguro ang mataas na bilang ng mga botanteng makikilahok sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE na nakatakda sa November 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pumatak sa linggo ang November 1 na isang special non-working day para sa undas. Kaya inaasahang marami sa ating mga kababayan ang uuwi sa kanilang mga lalawigan upang bisitahin ang pumanaw nilang mahal sa buhay. Bukod dito, itinuturing din anyang special non-working day ang November 2 para sa All Souls Day. Paliwanag ni Garcia, kung agad na magbabalik ang pasok sa eskwela at trabaho sa November 3, may posibilidad na marami sa mga umuwi sa probinsya ang magmamadaling bumalik sa NCR sa November 2 pa lamang at hindi na makaboto. Binigyang diin ng COMELEC Chairman na kung mananatiling walang pasok sa November 3, magkakaroon ng sapat na oras sa mga mamamayan para makaboto sa November 2 bago bumiyahe pabalik sa Metro Manila o sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho o kasalukuyang naninirahan. Ito si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Tina. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Meron pa po tayong 11 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Ngayon po ay Thursday, July 30, 2026. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Kayo ho ba'y tumutok pa dito sa impeachment trial kahapon? Nasa Article 2 na ho ang talakayan. Samantala, meron din tayong mga issue sa Pax Silica, no? Bukas na lang natin pag-usapan. Medyo mahaba ang paliwanagan, pero wala na tayo kasing oras kung babanggitin ko pa yan ngayon. Bukas na lang ho, ano? In the meantime, may tanong dito si Ria Soto. Sabi niya, bakit po wala na kayo sa gabi sa 9 p.m.? Pumasok po kayo pero naputol na rin po. Drama na po ang pumalit sa programa ninyo. Iyan po ay pansamantala lamang. Kung inyo pong narinig ang aming paalam sa inyong lahat noong araw po ng Tuesday, bago po yung impeachment kahapon. Kami ho'y nagsabi po nila kay Ray Sibayan na kami pansamantala hong mawawala. Ganon din po yung showbiz talk gunner nila Tita Morley at Tita Gorgie na pansamantala din ho na mawawala habang meron hong isinasagawang impeachment trial. Yan po ay upang mabigyan din ng daan ang aming magagaling na mga drama talent sa kanila pong drama programs. Kasi hindi maririnig yung mga drama. Ang dami hong nag-aantabay din yan. Pero wag ho kayo mag-alala dahil from time to time ho kami po ay nagbibigay naman ng mga maiinit na balita dito po sa DZRH in between drama programs ho. Yan ho'y tatagal hanggang sa matapos po itong impeachment trial. So,
Umaasa kami, no? Pati sina Tita Morley, Tita Gorgie, ganon din sila kay Ray. Sa aming pagbabalik, kayo'y naririyan pa rin. Emma Flores, good morning. Isang magandang umaga rin po at maraming salamat sa concern na Ria Soto. Señorico Elgarico, good morning. Ricky Tabada, isang magandang umaga rin po kay Tessie Pindon, good morning. Kay Nieves Alva Esplana, kay Bobby San Juan, Vernilio Sianyosa, Lourdes Salinas Lloriente, She Roque, Gary Corpus, Virgilio Sakdalana. O kay Willie Ralador, may pinapabati na happy birthday, kaya lang hindi ko mabuksan. Willie, dito ka na lang mag-comment. Kasi mahirap yung nagpapalipat-lipat, iisa lang yung cellphone ko. Kay Ana Orogo Dumao, good morning. Ganon din kay Susan Bax, kaya pasensya na rin po dito sa ating mga kababayan na nagpapabati kung minsan hindi ko humabasang lahat. Hindi tayo katulad na iba na mayaman na. Kaya nga doon sa nagsasabi sa atin na bias kayo, siguro may maleta kayo. Kaya sana kung may maleta kami, naging 2 hanggang 10 pa ang cellphone ko. Isa lamang So, alam nyo na, ibig sabihin, walang anda. Wala tayong anda. Excited pa rin tayo sa Swell Day. At bukas po yan, Swell Day, July 31. Nick Juanico Pareha, isang magandang umaga. At sa mga taga South Cotabato, good morning. Kay Max Alvarez, good morning. Ganon din kay Ma'am Evan Lang. Kenneth Paul Amuncio, happy 36 year anniversary sa 1990. Uy, nung isang pa yan yung 1990 Killer Quake. Nung July, kung hindi ako nagkakamali, July 16 ba yun? Loida Ibanez Sacramento, Alan Francisco ng Navotas, good morning. Dario Bayawa ng Santiago City, Isabela. Dito naman tayo kay Bentong, good morning. Kay Kaloy, isang magandang umaga. Kay Noel Dorosan, pwede bang ibenta sa Meralco ang mga bahayan ng excess power output galing po sa renewable energy ng araw? Ayan, hindi ka masasagot. Paul Edward Panganiban, dapat po subsidize ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng residential solar panel, electric installation katulad po dito sa Australia para may permanenteng murang bayad na sa kuryente. Meron po silang nilalakad na na panukala. Hindi ko lang masyado pang nakikita at nababasa yung sa murang kuryente. Alam ko mayroong tinatakal doon tungkol doon sa solar. Jesus Chavez Jr., good morning. Kay Romeo Ricardo, isang magandang umaga. Good morning. Kay Bentong, sino na namang nasa dartboard mo na tinatarget mo ng bullseye? Nilagyan mo ng picture. Yung dartboard mo, binubullseye mo ang alin? Good morning sa'yo, Bentong. Pinoy ako. Magandang umaga. At kay Evan Lang, ayan binabati rin po natin. Good morning. Si Michael Andrew Castro ng Laguna. Pagbati pa rin po ng isang magandang umaga. Happy listening, happy viewing kay Celso Oreglado Cosico. Ma'am Becky Tisuka, good morning. Ivy Gutierrez. Kay sino yun? Si Ma'am Lopez. Ayan, good morning po sa inyo. Kay Lolo Ray, kay Lolo Eric, good morning po sa inyong lahat. Bukas, kung may pagkakataon, pag-usapan natin itong Paksilika para doon sa mga nagtatanong. Kasi dami rin nagtatanong dito Bukas yan sa ating programa. In the meantime, paalam na po muna tayo. Balitang Promdi. Ihabol ko lang yung pagbati ni Willie Relador. Happy birthday kay Ariel Fernandez ng Abo Malimbag, Pan City. From Fernandez family, kay Willie Relador, good morning and happy birthday daw sa iyo, Ariel Fernandez. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Ito po ang Balitang Promdi. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras, alas 3:56, 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Thursday.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa.